Hello! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Attorney Rod Vera at itong video na to ay isang question and answer tungkol sa aking video na pinost nung Sunday, February 9. Ito yon na nag-explain ako, pero naka-English, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, nagpapasalamat ako sa inyo lahat na umabot sa over 250,000 views at saka meron over 1,200 comments. Ngayon, ang practice ko ay sinasagot ko yung lahat ng mga komento doon. Kaso, sa dami-dami, nag-isip ako na gumawa na lang ng video para sagutin ang mga tanong. Ngayon, madalas or most common questions, halos pare-pareho lahat. So, kinuha ko lang yung pinaka-common questions tungkol sa video ko na nagtatanong sa akin, Attorney, paki-explain, ano to, bakit ganito. So, itong video na yon, siya in 2 parts po. Ito yung part 1 at mamaya yung naka-description sa baba yung part 2. Umpisahan na natin. Ang unang tanong. Yung unang tanong ay galing kay Arthur Alonso 2044. Ang tanong niya is, the question to be asked, can the incoming new senators be allowed to participate in the impeachment trial or can the impeachment be thrown into the water through technicality? Ngayon, 2-part question yan, no? Ang unang tanong, can the incoming senators be allowed to participate in the impeachment trial? Ang tanong niyan, ang premise niyan, ang kailangan gawin para yung new senators ay yung trial o yung impeachment trial ni VP Sara ay after the election of the mga bagong senators sa July 1. So, kung doon ang trial, siyempre, pwedeng sumama o included ang mga bagong senator, yung mga bagong elected, doon sila ay magiging judges sa impeachment trial. So, yun. Yan ang unang sagot, no, sa unang tanong. Yung pangalawang tanong dito sa 2-part question is, ibabasura ba yung impeachment complaint? Ang sinabi ko doon sa video na pinost ko nung isang weekend, ang point ko, ang opinion ko ay matutuloy yung trial. Makakaroon silang trial dahil siyempre po importante ito. This is a constitutional process. It is a process pero political yun. Kaso, since may complaint na at sabi sa batas, sa ligang batas, ang konstitusyon, pag ito yung nangyari, may na-file ang House ng 1/3 na nag-sign, the Senate will accept and umpisa dapat yung trial, yung impeachment trial. Okay? Ang pangalawang tanong po ay galing kay James Watt 73. Ang sabi ni James Watt, you are a dean of what university? Are you aware of what you are talking? Is it based on law or opinion only? Okay. Kung sana si James, sana pumunta ka lang sa aking info part ng aking YouTube channel. Nakalagay doon kung saan ako dean. Pero siyempre, sabihin ko na sa inyo, ako yung dean ng University of Caloocan City College of Law. Yeah, at least, tsaka siyempre dapat abogado ang isang dean ng law school, kaya abogado rin ako. Now, am I aware of what I'm talking about? Ba, siyempre, no? Aware na aware ako dyan dahil ito yung tinuturo ko at over 20 years na akong abogado. Okay? Ngayon, is it based on law or your opinion? Ngayon, ito sasabihin ko sa inyo, no? Ang judge, pag naghusga, kung may decision siya, nagsusulat siya ng opinion. Yung sinasabi nilang yung decision, opinion rin yun. Based on the application, based on paano mo i-apply yung batas sa mga facts o anong nangyari. Ang ginagawa ng judge or sino man yung authorized na manghusga, whether it be Court of Appeals or Supreme Court, i-apply nila yung batas sa mga nangyari sa kaso. Natural, ang tawag doon, opinion. Ngayon, ang opposite ng opinion ay siyempre facts. Kasi ang opinion ay isipan ng isang tao. So yung video ko nun, it was my opinion na tungkol na in-apply ko yung ano yung nangyari, yung impeachment process versus or compared to or aligned with sa saligang batas. Okay, so
technically opinion siya, pero based on law and facts. Okay? Maraming salamat. Ito na yung pangatlong tanong. Ay galing kay John the New Juan. Okay, yung pangalan niya, ha? John the New Juan, 8594. Ang sabi niya, ang tanong niya, how can you say that this impeachment is formal and legal if it does not follow the required process? Kung isang bagay ay mali sa umpisa, ito ay dapat na lang ibasura. Ngayon, John the New Juan, may punto ka naman dyan, no? Kapag mali ang proseso, pag mali yung umpisa, dapat ibasura talaga. Tama ho yun. Pero, mali ba ang nangyari sa impeachment? Ngayon, ang sabi ng saligang batas, ang sabi sa Constitution, Article 11 ng 1987 Constitution, ang Vice Presidente, among others, ay pwedeng i-impeach. And explain ko yung impeach ay charge lang siya. Okay? Ngayon, ang sabi sa saligang batas na may proseso nga yung pagka-file ng impeachment complaint. Totoo yun. Ngayon, sabi rin sa saligang batas, ang Congress, whether the Senate or the House of Representatives, pwede silang maggawa or magsulat or mag-compose ng sarilang rules or mga patakaran kung paano ang proseso ng impeachment. Pero yung mga rules na yan na ginawa ng either House or Senate, hindi pwede mag-violate ng rules ng Constitution. So pwede kang mag-over, hindi ka pwede pwede ka mag-over na over qualification, pero hindi ka pwede under qualify. Okay? Ngayon, ang sinasabi nila, tama ba yung proseso? Sasabihin ko, una, dahil tinanggap ng Speaker of the House at nag-qualify siya sa minimum requirements ng saligang batas, pag inaccept na ng Speaker of the House at dinala sa Senate, dapat tama yung proseso. Ibig sabihin, ang proseso dapat in-approve ng Speaker of the House o yung House of Representatives at transmit sa Senate. Ngayon, kung may flaw man yung proseso kung paano na pumasa yung impeachment na yan, dahil ang House ay pwedeng gumawa ng rules na yan, pwede rin sila mag-bend or hindi naman violate or follow the rules pero kung hindi masyadong 100%, basta tinanggap ng Speaker of the House and the House as the whole, pwedeng sabihin nila yung mga konting mali, konting flaw sa proseso, tinatanggap nila yung mali at ituloy pa rin yung proseso ng impeachment. Kasi ang mga rules na yan, hindi technically batas. At yung rules na yan, kahit mga Korte Suprema, kahit mga Regional Trial Court, they will look aside or they will bend the rules kumbaga in interest of justice and fair play. So talagang pwede mag-bend ng rules, so to speak, kapag kailangan. Okay? So yung tanong lang kung tama ba yan o hindi. Pero na to naman, can they bend the rules? Ang sagot, pwede po. Okay? Ang fourth question po ay galing kay Thari. Ang tanong niya ay, you are a lawyer and you are saying that is only your opinion and you're saying you don't know. How come? Your explanation must focus on the truth and what is correct and in the law. Pasensya na po nilagay ko lang to. Ito yung sabihin natin, the kindness courtesism na tinanggap ko bilang komento sa aking video. Kung may time lang kayo, basahin niyo yung mga komento dyan. Parang minsan hindi maganda sinasabi sa akin. Pero dahil ako'y abogado, sanay na po ako doon. No? Kung opinion lang ba yan? Opo. At kahit sino naman po magtatanong kayo sa abogado. Attorney, paano to? Attorney, ano mangyari dito? Attorney, paano to? Pag ang sagot ng abogado na tinanong nyo, ay opinion na rin. Kahit maski na doktor, punta ka sa doktor, Dok, may ganito ako. Ang doktor ay magbibigay ng opinion kung anong meron ka, anong sakit mo at magbibigay ng prescription o reseta kung anong gamot na pwede para dyan. So, opinion pa rin yun. Kaya mahirap na sabihin opinion ng abogado. Alam ko, ang daming galit sa abogado. Pero ganun talaga po. Pag siyempre may kaibigan ka, may pinsan ka na abogado, magtatanong ka. Ang mga sagot ng abogado na yan, opinion po. Okay? Ang next tanong po ay galing kay Andy Sakdalan. Ang tanong niya po ay,
As they said, minadali daw, were the actions and steps done to determine the validity of the impeachment case or just collecting 3/4 of the congressman's signature? Okay po. Ang sabi ho sa batas, kapag merong isang complaint or resolution na inendorso o sinign ng at least 1/3 of the members of the House, ito ay considered impeached na. Yung tatanggapin ng impeachment complaint at pag yan ang nangyari, ay dadalhin o i-transmit sa Senate. And sabi sa Ligang Batas, the Senate trial or the trial of the Senate shall commence forthwith. Sabihin, pag na-impeach na, kailangan may trial. Okay? Na yun, ang minimum po ng Saligang Batas ay pag merong verified complaint or resolution filed by at least 1/3 of the Senate. Filed. Ibig sabihin, nag-sign na ang 1/3 at this point sa case ni Sara, VP Sara, 1/3 of the House or 215 signatures. Pag nakakolekta sila ng 215 signatures, yung resolution na yan o yung verified complaint ay ang magiging articles of impeachment at idadaan o ipapasa sa Senate. O yan ang sagot. Next question po ay si Nelson Hayag. Ang tanong niya is it only interpretation or not mention of any article basis? Okay. Ngayon, siguro nung time ng gawa ng video, sinabi ko lang yung proseso ng Constitution or Saligang Batas kung paano gawin yung impeachment. Ngayon, sasabihin ko na it is in Article 11 of the 1987 Constitution kung paano mag-file at transmit ang articles of impeachment sa House tas dadalhin sa Senate. So, yung sinabi ko ay tungkol sa Saligang Batas. Okay? Next question po ay galing kay Ernesto Cebu'a 7077. Ang sabi niya, what is the logic of all of a sudden comment with emotion? A criminal complaint bad enough without due process on 150 million per hour HR member. Okay. Medyo maintindihan kung bakit ganyan lang tanong. Siyempre, yung sasabihin ng 150 million per house member, ano lang yan. Wala akong alam dyan. Ayan ang puro rumors at wala tayong concrete evidence na nangyari talaga yon. Kung sino man ang comment nyo, siyempre, kung yan ang opinion nyo, I will respect that po. Na yung sinasabing a criminal complaint, tandaan nyo po, ang impeachment complaint ay hindi criminal as itself. Merong akto doon na inakusa or being accused of or allegedly by the Vice President. Pero that is not in the nature of a criminal complaint. It is an impeachment complaint at ang end result, ang hinahanap lang or ang pagkatapos or ang end result or ang last point of an impeachment is removal lang po. Only to remove them from office. Yan lang ang action or yan lang yung end result ng impeachment. Okay? Next question po, question number 8 ay galing kay Bert Rodriguez. Sabi ni Bert Rodriguez, hindi ba covered ng prescription ng impeachment? Tell us what law or particular law that compel the Senate to act as a separate entity as judges and not as legislators after the Senate is in rest or recess. Okay, Bert, magandang tanong yan. Siyempre, madaming mga abogado nagbibigay nilang opinion tungkol dito. Actually, settled na yan, no? Meron tayong case of Pimentel case versus the House na nagtatanong kung ano ba yung Senate. Ano ba nangyayari pag naka-recess ang Senate? Ang Senate is not only a legislative body, meaning hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila ay una, siyempre, alam natin, nag-investigate sila in aid of legislation at by law, under the Constitution, sila ay may sariling tinatawag ng Commission on Appointments. Kalahati ng Commission on Appointments ay separate entity ay galing sa Senado. Tapos meron na silang Senate Electoral Tribunal. So, yung Senate Electoral Tribunal, yan rin ay nagde-decide kung election issues regarding a senator. So again, they are not making laws, they are seeing on election protests. And of course,
sinasabi natin, once there's an impeachment filed, sila ay magiging judges. Sila ay silang sariling hukuman para lang sabihin kung guilty or not guilty ang in-impeach na officer. Okay? So, can it continue? Meron na tayong leading Supreme Court case na pwede. Dahil ang recess nila ay, because syempre, naka-recess dahil election, pwedeng mag-call ang Senate President ng session para maumpisahan or at least start the impeachment process, swear, affirm, and take an oath as judges. At saka sabihin natin, okay, ngayon na-judge na tayo, let's continue this after election. Pwede ho yan. Illegal ba yan? Hindi. Gagawin ba nila yan? Hindi ko po alam. Question number 9 po. Question number 9 from Noel Cargando. How can we react about all things we are concerned about this? Because we are 32.5 billion voters who voted for the Vice President. Tama po yun. Per the records of the COMELEC, there were over 32 million who voted for the Vice President. Ngayon, sasabihin ba dahil nanalo si Vice President Sara with 32 million votes, siya ba ay absolved or immune from any lawsuit or from any impeachment process? Hindi ko nakasabi sa batas na porket nanalo po kayo ay hindi kayo pwedeng kasuhan. Pwede ho yun. At daming beses na kahit madami ng presidente ang kinakasuhan ng impeachment complaint, hindi lang nagiging tuloy ang proseso. Si President Arroyo po, halos every year may nagpa-file ng impeachment complaint. Kay President Aquino, meron rin po. So, at kay Duterte, minsan may 2 o 3 yata na filean. So, palaging may nagpa-file a complaint against the sitting president. At for the history po, hindi lang basta elected, hindi na ma-impeach. In 1998 po, in 2001, the President Estrada, who had the majority vote, na-impeach ho siya noong 2001. Noong early term ni President Aquino, ang na-impeach yun 2011 ay si Ombudsman Gutierrez. At na-impeach na rin yung Chief Justice of the Supreme Court, si Chief Justice Corona. So, palaging may impeachment complaint ang sino man na impeachable officer. Okay? Next question po, 10th question. Okay, ang 10th question po ay galing kay Mentor Edu. Medyo mahaba, tanong yung sagot. Ito yung tanong niya. Din, ano po masasabi nyo sa posisyon ni Atty. Macalintal that when the 19th Congress ends, lahat daw ng proceedings, bills, etc. ends with it and this is according to the Senate's own rule daw. He also mentioned jurisprudence and SC rulings to back his claim. As a result, the impeachment filed will be considered new and he's just confused like me. And you believe it? Can you believe that it will proceed to the 20th Congress in its original form? Can you enlighten me on this? Many thanks. Okay, Mr. Mentor Edu. Ito po yun, no? Siyempre, yung opinion ni Macalintal is just as an opinion as sa akin. Siya ay isang attorney, ako ay isang attorney rin. Siya ay nagpa-practice ng election law, ako naman ay isang dean na nagtuturo ng constitutional law. So, hindi po sabihin na porkit mas mananda siya sa akin, mas credible ang kanyang opinion. Pag huwi isang abogado, para-pero lang kaming pwedeng magbigay ng opinion. At sabi ko kanina, basta nang tanong ka sa isang abogado, kahit ano, ang sagot, opinion. Ngayon, ang sinasabi ni Atty. Macalintal, kapag nag-20th Congress sa July 1, lahat ng nakapending sa 19th Congress ay zero na, erased. Tama ho yun, pero that's only with bills. Mga bills na final ng mga senator or congressman na hindi naging batas. Lahat yan, erase. I-refile mo yan sa 20th Congress. Pero yung impeachment po ay hindi batas. Hindi pwedeng i-zero yan. At kung sasabihin natin ganyan ang gagawin, mawawala ang isang proseso dahil sa technicality. Kasi ang isang House or Senate, sa kanton ba, pwede sila mag-recess ng ilang buwan. Na yun nga, ang recess ng ang Senate ay from February to June 2. Ilang buwan yan? 4 na buwan. They had a 4-month recess.
That's what? 1/3 of a calendar year. Diba? So, hindi lang basta-basta pwedeng i-dismiss na dahil technicality. May hirap naman yan sa batas in fairness and equity in our justice system na papayag ba tayo just because of a technicality, mababasura lahat ng mga complaint. Ang point ko po kasi ganito yun. The Senate in an impeachment process ay isang hukuman. Sila ay isang korte. Hindi sila legislator, kundi sila ay mga judges. Ngayon, ang qualification ng pagiging judge sa isang impeachment ay kailangan senator ka. Sitting senator. So, ilan ang requirement. At saka, wala naman nakalagay sa batas, wala nakalagay sa ligang batas. Kapag nag-expire na yung Congress na next term, ang impeachment trial ay mawawala rin. Hindi ho pwede yun. Okay? Maraming salamat po sa iyong pakinig sa aking mga sagot sa mga iba tanong. Ito ay isang part 1. Ito ay part 1. Yung part 2 po ay nasa link sa description at sa title card sa end of the video. Maraming salamat. Hi, please do me a favor and smash that like button. It'll help me a lot and it will trigger the YouTube algorithm. Now, if you have not yet, please subscribe to my channel. If you don't, my dog will eat this exam booklet and that student has to repeat his final exam again.